قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kapatid, muli welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alim nil Islam, paaralan ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, natapos tayo sa pang-4 o pang-5 haligi ng Islam. Ito yung Hajj na ating natalakay sa ating nakaraang episode, nakaraang yugto, kabanata sa palatuntunan na ito. At ito ang pang-8 o pang-8 episode, kabanata sa ating subject na fiqh sa unang antas o level 1. At dito mga kapatid, insyaallah, ang ating tatalakayin ay ang hindi natin natalakay sa 5 haligi ng Islam. Kung ating matatandaan, natalakay natin ang syahadatain. Natalakay natin ang zakah. Natalakay natin ang saum, pag-aayuno. Natalakay natin ang hajj. At ngayon, insyaallah, ang ating tatalakayin ay ang pangalawang haligi ng Islam. At dito, ito yung pinahuli natin sapagkat ito ang bibigyan natin ng mahabang oras, insyaallah, sapagkat ito ang napakahalaga. Pagkatapos yumakap sa Islam ang isang mananampalataya, ganun din ang mananampalatayang Muslim na ang una niyang dapat malaman pagkatapos siyang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na sala. Ito ang pagdarasal 5 beses sa isang araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ating babasahin ang banal na Quran, napakaraming mga talata mula sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa tinatawag na salah. Tulad lamang ng panalangin ni Propeta Abraham alayhi salam na nabanggit sa banal na Quran. Kanyang panalangin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. O aking Rab, tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mo ako na nagtataguyod, nagsasagawa ng sala, pagdarasal. At ganun din sa aking mga pamilya na patuloy nilang itaguyod, patuloy nilang isagawa ang sala na ito. O aming Rab na tagapaglikha, dinggin mo ang aking panalangin at tanggapin mo ang aking pagsamba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang kausapin si Musa alayhi salam, kanyang sinabi, wa aqimis salata li dhikri. O Musa, o propeta Moses, isagawa mo ang sala bilang papuri at pagpapaalala sa akin. Ibig sabihin, ang sala na ito, pagdarasal na ito, ay pagpupuri, pagpapaalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dila ni Jesus, si Isa alayhi salam, wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Nang ibig sabihin, nung maliit pa si Jesus, sinabi niya sa pinasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya ako ng aking tagapaglikha na pangalagaan ang sala. Itaguyod ang sala at ibigay ang kawanggawa. Ito yung obligadong kawanggawa, ito yung zakah.
ma dumtu hayya, habang ako ay nabubuhay. Mga kapatid, ang ating huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganun din. Inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang banal na Quran ay sinabi niya, "Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah." Sinabi niya, bigkasin mo, O Muhammad. Bigkasin mo ang anumang ipinahayag sa iyo ng dakilang Quran. Ipinahayag sa iyo na dakilang Quran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at isagawa mo ang pagdarasal. Ito yung pagsasala, ipatupad mo ang sala sa ganap na kaparaanan at kaayusan nito. Pagkatapos, inutusan niyang lahat ng mananampalataya, lahat ng may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng kanyang sabihin, "Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Nang ibig sabihin, katotohanan, isagawa na ninyo ang sala sa kabuuan nitong kaayusan at huwag ninyo itong ipagsawalang bahala dahil ito ay ipinag-utos ng Allah sa kanyang batas sa mga mananampalataya sa mga itinakdang panahon, itinakdang oras. Ibig sabihin, ang sala na ito ay may mga nakatakdang oras upang isagawa ng isang mananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mga mag-aaral dito sa ating palatuntunan, ang sala, ito ang pangalawang haligi ng Islam na kung saan isinunod ng Allah pagkatapos maniwala ang isang tao na walang dapat sambahin maliban sa tagapaglikha. Kaya ang pagsasagawa ng sala ay mayroong mga kahalagahan, mayroong mga kabutihan, katulad lamang ng pagpipigil sa mga kasalanan at mga pinagbabawal. Tama mga kapatid, ang pagsasagawa ng sala ay pumipigil ng mga kasalanan at mga ipinagbabawal. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dhikrullahi akbar." Nang ibig sabihin, katotohanan, ang sala na ito pumipigil sa pagsasagawa ng mga kasalanan at ipinagbabawal. Mga kasalanan at mga ipinagbabawal dahil ang gumagawa nito ay binubuo ang mga haligi, ang mga taong nagsasagawa ng sala, binubuo nila ang mga haligi at mga kondisyon ng sala at nauunawaan nila sa kanilang mga puso at naragdagan ang kanilang pananampalataya sa Allahu subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na sala, sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pagdarasal. At lumalakas ang kanilang pagkahilig na gumawa ng mga kabutihan. Lumalakas ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya, at nababawasan ang kanilang kagustuhan na gumawa ng kasamaan o kasalanan. Ganon din mga kapatid, kabilang sa kahalagahan ng sala na ito ay kabilang ito sa katangian ng mga taong papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang paraiso, sa Jannah. Sila yaong pinapahalagahan nila, itinataguyod nila ang kanilang mga sala, ang kanilang pagdarasal. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang banal na Quran, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Nang ibig sabihin, at ang mga yaong isinagawa nila ang kanilang pagdarasal ng ganap at wala silang binabago na anuman sa mga obligasyon ng gawaing ito, itinakda nila ang kanilang sala sa tamang oras, sa tamang panahon. Sila na mga nagtatangan ng mga ganitong dakilang katangian
ay mananatili sa mga hardin ng walang hanggang kaligayahan. Ito ay ang paraiso ng Allahu subhanahu wa ta'ala, na pinararangalan ng lahat ng uri ng parangal. Allahu Akbar. Sila yung mga taong mananatili sa paraiso ng Allahu subhanahu wa ta'ala sapagkat kanilang itinaguyod ang pagdarasal. Ganon din, katumbas ng 5 sala ay 50 sala. Ang gantimpala, mga kapatid, ng pagsasagawa ng sala, ang 5 beses na sala na ito ay katumbas ng 50. At yan ay nabanggit sa hadith na iulat mula kay Anas bin Malik radiyallahu anhu na sinabi niya, qal furidat ala nabi sallallahu alaihi wasallam laylata usri bihi salawatu 50 thumma naqasat hatta ju'ilat 5 thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddilu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-5 50. Nang ibig sabihin, ipinag-utos sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing siya ay dinalang maglakbay patungong Jerusalem. At nung siya inakyat ng Allah sa langit, ang sala na 50 beses. Tingnan niyo mga kapatid, ipinag-utos sa oras na yun ang sala na 50 beses. Isagawa sa loob ng isang araw, 50 beses. Subalit dahil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanyang pagmamahal at bilang pagpapaluwag sa umma na ito, nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binawasan ito hanggang ginawang 5. Upang ang tao, ang Muslim, ay wala siyang masabi sa kabilang buhay. At ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagmamahal niya sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang umma. Ginawang 5. Pagkatapos may tumawag kay Propeta Muhammad at ito ang Allah, O Muhammad, hindi napapalitan ang salitang mula sa akin. Katotohanan, mapapasa iyo ang 5 ito, ang katumbas ng 50. Ibig sabihin mga kapatid, ang 5 sala na ito ay katumbas niya ay 50 sala. Pang-4, sa kahalagahan ng sala, mga kapatid, ito ay nabubura nito ang mga kasalanan, mga maliliit na kasalanan. Ito yung nagpapabura sa mga maliliit na kasalanan na nagagawa ng isang Muslim sa kanyang pang-araw-araw na buhay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qal fadhalika mithlu as-salawati al-5 yamhu Allahu bihi al-khataya. Allahu Akbar. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat mula kay Abu Hurairah, sinabi ng sugo ng Allah, sabihin ninyo sa akin, kung ang ilog ay nasa harap ng tahanan ng isa sa inyo. Halimbawa, ang isa sa inyo ay mayroong ilog sa harap ng kaniyang tahanan, pintuan, sa kaniyang pintuan, at siya ay naliligo rito 5 beses sa isang araw. Halimbawa, sa isang araw siya ay naliligo. May matitira pa ba sa kanyang libag na bahagya? Dumi. Meron bang matitira na dumi sa kanya kapag siya ay nagsasagawa ng 5 beses na pagpapaligo? Sila ay nagsalita. Ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqa, walang matitira na dumi na kahit bahagya lamang. Sinabi ni Propeta Muhammad, sa makatuwid. Falidhalik, sa makatuwid. Sa gayon, ang kahalintulad ng 5 sala, ang 5 pagdarasal sa isang araw, ay pinapawi ng Allah sa pamamagitan ng mga ito ang mga kasalanan. Allahu Akbar.
Ang taong nagsasagawa ng 5 beses na dasal ay para siyang naliligo 5 beses sa isang araw na kung saan walang natitirang dumi. Ganun din, walang natitirang kasalanan. Sapagkat ang pagsasagawa ng sala na ito 5 beses ay nagpapabura o nagbubura ng mga kasalanan. Nabanggit din sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kahalagahan ng sala na ito. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang unang sisiyasatin, unang bibilangin sa araw ng paghuhukom sa gawain ng alipin, gawain ng isang tao, tungkol dito sa kabilang buhay, ay ang kaniyang sala, ang kaniyang pagdarasal. Kapag ang kaniyang pagdarasal ay pumasa, kapag ang kaniyang pagdarasal na pabuti at kaniyang itinaguyod sa tamang panahon, sa takdang oras nito, tunay na siya ay nagtagumpay. Anjah at pumasa. Nagtagumpay at pumasa. Ganun din, subalit, kung ito ay napasama, hindi niya itinataguyod ang kaniyang 5 pagsasala, pagdarasal na ito, at pinapahuli niya ang kaniyang sala sa makatwid, tunay na siya ay nabigo at talunan. At naway, ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtataguyod ng sala 5 beses sa isang araw. Ganun din, nabanggit sa hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ito yung nakakatakot, mga kapatid. Ito yung nakakatakot sa isang mananampalataya. Ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Ano na iulat? An Barira, ito ay mula kay Barira radhiyallahu anhu, Buraida, sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasunduan na namamagitan sa amin at sa kanila. Sino yun? Kasunduan na namamagitan sa mga Muslim, sa kanila na hindi mga mananampalataya, tumangging sumampalataya, ay ang pagsasagawa ng sala, ang pagsasagawa ng pagdarasal. At sino man ang kanyang iniiwanan ang pagdarasal, katotohanan, siya ay tumangging sumampalataya. Katotohanan, siya ay tumangging sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito isinalaysay ni Ahmad. At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagtataguyod ng kanilang sala, pagdarasal 5 beses, hanggang sa tayo ay datnan ng kamatayan. At hanggang dito na lamang, mga kapatid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون